Bigyan natin ng reaction, opinion ang una post ni General Orlando De Leon at saka itong post ng Ang Balita Ngayon. Parehas lang yung sinasabi nila. Sa post ni General De Leon, sabi niya, John Vic, yun si John Vic Remulla, John Vic, resign. You idiot, nananakot ka pa. Napakatapang naman na pahayag ng isang Marine General. Uwa! Ganyan ang mga Marines, matatapang talaga. Bakit nagalit si General De Leon kay Secretary John Vic Remulla? Ano yung sinasabi niya na nananakot ka pa? Ito, yung pananakot, ito yung post ng Ang Balita Ngayon. Sabi, call for Marcos resign inciting to sedition is coming soon. Interior Secretary John Vic Remulla warns that calls for resignation or withdrawal of support for President Marcos Jr. in the United People's Initiative or UPI rally could fall within the scope of inciting to sedition. Okay. According to Remulla, although Filipinos are free to express, it has a boundary, especially if the appeal threatens state order. That's close to inciting to sedition, sabi niya. He added, the DILG will ensure that anyone who violates the law will go through due process. Sabi pa niya, we will begin an investigation. Such speech has no place in civilized society. Sabi niya, we will investigate them. Those words have no place in civil society. Okay, so may nabasa akong post na parang ganyan, ang UPI na nawagan ng Marcos resign. Although hindi ko alam kung sino sa mga leaders ng United People's Initiative ang nagsabi. Post lang ang nabasa ko. Okay, anong batas na nagsasabing bawal for a citizen to call for the resignation of a president? Ito, experience ko lang muna ito Mula pa nung presidente ng Marcos Sr., ang mga aktivista, malala ko ba, nananawagan na, Marcos resign, Marcos resign. Kaya lang, ang Marcos Jr., wala akong malala na sinampahan ng kaso ang mga nananawagan ng Marcos resign nung senior. And then after that, Cory, nung una, kaibigan pa ng mga aktivista, Cory, but later on, mayroon na ring sumisigaw, Cory resign, Cory resign. Sabi ko, ano ba ito? But then, the late Cory Aquino, wala akong malala na trineten, kinasuhan nila ang mga nagsumisigaw ng Marcos resign. Then tuloy-tuloy na yung mga sumunod na presidente, Ramos, ganon din, may mga sumisigaw, Ramos resign, Erap resign, Gloria resign, sino ba, Aquino, meron din. Sabi ko, akala ko ang mga leftist kasama ng mga Aquino, sabi ko noon, naisip ko, bakit sumisigaw pa rin sila ng Aquino resign? Hanggang Duterte, resign pa rin. Ito, Marcos resign. Kaya, ano ba talaga? Pinagbabawal ba sa batas ang magsigaw ng mag-resign ng presidente? Okay, so yan historical
background lang yung ako 66 na ako eh. Ang edad ko, Marcos may isip na ako panahon ni Marcos eh. Nakakaintindi na ako sa nangyari kaya all throughout wala namang ano. Ngayon lang itong administrasyon lang Marcos Jr. ang nananakot na yung mga sumisigaw ng Marcos resign eh malapit na daw sa malapit na daw sa sedition, iimbestigahan. Kaya tuloy nagalit si General De Leon. Nananakot ka ba? Ikaw ang mag-resign, sabi niya. Okay, ito. Abogado. Nakausap ko mismo, mga abogado. Wag lang. Sabi ng abogado, there's nothing illegal for someone who calls for the resignation of a president. That's part of the yung freedom of expression. Kasi binoto ka ng taong bayan. Nung hindi na ganahan yung taong bumoto sa iyo, di mag-resign ka. Kasi pwede mang mag-resign kung gusto. Ang masama yung maghikayat ka ng tao na sumama, magrevolusyon, magdala ng armas o yun na, inciting to sedition na yun. Kailan kung sa isang rally, ito, opinion ko lang ito sa isang rally, peaceful rally na walang na gano ng karasan at sumisigaw lang ng resign, eto within the ano na lang, within freedom of expression pa rin, yun ang tingin ko. Okay, magbasa tayo sa mga comments. Wala pang masyadong comments dito. We will investigate them. Sige, imbestigahan nyo. Naalala ko tuloy nung panahon pa ni General Torre as CIDG chief, ang dami niyang sinampahan ng kaso. Kaya lang sa monitor ko halos lahat binasura ng prosecutor pa lang na ibasura. So naintindihan ko itong si General De Leon na nananakot ka pa, idiot. Matapang talaga. Kilala ko itong si General De Leon dahil classmate ko yan ng Command and General Staff Course. Matapang talaga yan. May mga pinagdaanan. Lumaban din siya panahon ng Gloria Macapagal Arroyo administration. Nakulong na siya noon. Grabing pasabog tungkol sa pagkatao ni President Marcos Jr. at ni First Lady Liza. Sa totoo lang, naiyak ako habang pinapakinggan ko si Senator Amy sa kanyang pasabog speech kagabi. Naiyak ako sa galit at saka tuwa. Bakit galit? Itong si Senator Amy, alam naman pala niya yung kalagayan ng kapatid niya, hipag niya, bakit pinayagan pa niyang nagkandidato ang kanyang kapatid at naging presidente. But anyway, natuwa ko dahil humingi siya ng tawad. Inamin niya yung malaking pagkakamali niya. But anyway, I don't know, pasensya na kayo, emotional ako ngayon. Pakinggan natin ang nakakabagbag damdamin na pasabog ni Senator Amy sa INC rally kagabi. At magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako.
siya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong, alam na ng buong pamilya ang problema sa kanya. Sa totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Patid ko na nagdadrag siya. Yan na. Yan na yung pasabog. Nagpupulburon. Gumagamit. Kaya dyan ako, ulitin ko, nagagalit. Bakit? Pinayagan pa niyang kumandidato. Gumagamit pala. Bakit, Ate Aimee? Manang Aimee. Ayan. But anyway, sabi ko nga, humingi siya ng patawad. Patawarin na lang natin. Pati yung asawa, Liza. Pakinggan nyo. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Yun. Parehas silang mag-asawa nalululong sa pulburon. Ako, talagang hindi ko na bakit Manang Aimee, Senator Aimee, pinayagan mo ang kapatid mo na magkandidato, ikaw ang nagbuo ng unit team. Sana noon wag mo nang pinayagan. Anong nangyari sa ating bansa? Kapatid mo gumagamit ng pulburon, pinabayaan mo nga magpresidente. Kaya nga tama, may kasalanan ka, Manang Aimee, Senator Aimee. But anyway, humingi ka naman ng patawad. So ako, yung galit ko kay Senator Aimee, dahil inamin niyang kasalanan niya, di ako, handa ko siyang patawarin at magsimula ulit. Salamat na lang at nagsabi siya, okay. Tapusin lang natin sandali. Wala na. Grabe, ano? So ano kayang reaksyon ng Malacanang? Tingnan ko pa. Anong sasabihin na naman ni Auntie Claire? AI na naman? Oy, hindi AI yan. Tunay yan. Senator Aimee, kapatid yan.